mahaba-haba ang ride natin ngayon. So pupunta tayo sa isa sa mga bucket list ng mga siklista, ang Baguio. So ang plano ay 2 days itong ride na to. First day hanggang Rosario, La Union tayo. Tapos mula doon meron kaming 2 options para umahon ng Baguio. Una sa Cannon Road, pero more likely na hindi kami papasukin doon. Pangalawa sa Marcos Highway. Yun yung ina-anticipate namin na makakaahon kami. Meron ka bang expectation sa ride na to? Mahirap. Pero magiging fulfilling naman siguro. Sana. Sa unang araw ng ride, mahaba-habang distansya ang kailangan nating i-cover. Halos 240 kilometers din. Pero halos patag lang naman ito. Sa pangalawang araw, halos kabaliktaran ito ng una. Maigsi lang na may distansyang 60 kilometers. Ngunit puro ahon naman ito dahil 2,000 meters ang elevation gain. Walang ligaw ang ruta papuntang Baguio. Babaybayin lang natin ang MacArthur Highway o Manila North Road. Ang haba ng kalsadang to. Madadaanan ang lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at huli, La Union, kung saan tayo mag-uumpisang umahon sa lalawigan ng Benguet. Plano namin makompleto ang MacArthur Highway portion sa unang araw para mabawasan din ang papadyakin namin sa day 2 dahil siguradong mas mahirap ito. Yung huling ride ko sa Baguio, tagal na rin. 2020 pa yung huling ride ko. At noong mga panahon na yon, syempre wala pang pandemic at hindi pa stricto pag-ahon sa Cannon Road. Malolos na kami pero hindi maliligaw. Naka 2 hours 30 minutes na tayo at 46 kilometers, so may 200 kilometers to go. Okay lang, dahan-dahan lang. Ang hindi ko gusto sa ruta na to is yung kahabaan ng MacArthur Highway na nasa bandang sa Valenzuela, Bulacan, Pampanga. Traffic kasi, hindi maganda yung view, medyo delikado rin, kaya hindi ako masyadong excited sa part na to ng ruta. Pero no choice, konti lang naman yung madadaanan mo pag panorte ka. Saan yung lakad nyo? Balukot lang. Balukot? Pampanga? Pampanga. Ayun o. Shoutout kay mama, di ako nagpaalam, sorry. Lagot kayo sa nanay nyo. Anong meron doon sa Balukot? Maganda lang po yung view kasi bukid po siya. Tapos uwian din, hindi kayo overnight doon? Hindi po. Saka dyan lang po po. Alright, Pampanga na tayo. 7 o'clock na ng umaga. Medyo sinusulit lang namin yung lamig. Mamaya for sure mainit na naman, kaya babagal yung pacing namin. So far, okay pa ang pakiramdam namin. Halos patag pa lang rin naman ang ruta at medyo chill pace lang naman ang takbuhan namin. Hindi rin kasi enjoy kapag laspagan ng ride, lalo na sa umpisa pa lang. Sa ganitong pace, kaya naman itong sustain. Basta timely lang ang mga stops para kumain.
mapapansin nyo, naka mountain bike ako ngayon. And ito yung unang sabak nitong MTB after natin siyang buhayin ulit. Ito yung first adventure ride niya after a very long time. At coincidentally, yung huling ahon ko sa Baguio, ito rin yung gamit ko. So hindi ko plinano yun. Nagkataon lang. Itong daan ng San Fernando sa direksyon ng sa Angeles, makunat. All flat kasi to, may konting ahon, hindi mo mapapansin, pero mabigat siyang mabigat na ipidal. Dali tayo doon ng flat. Unang mechanical issue, sana huli. Hindi, ma-delay tayo ng matagal. Buwelo rin sa wakas. Daming traffic. Picture lang muna tayo dito sa may sa may arko, sa may bridge, Bamban Bridge. Sa wakas, medyo nakalagpas na rin kahit papano sa busy part ng MacArthur Highway. Meron pa rin ilang mga sections sa sentro ng mga bayan na traffic, pero hindi na to kasing haba. Ang goal namin ay kumain every 2 hours, pero kung gutumin man, syempre pwedeng huminto anytime. Meron pang isang shrine sa dito sa Capas, yung Capas National Shrine naman. Pero doon pa yun, sa looban, liliko tayo, pero hindi na natin mapupuntahan kasi diretsuin lang natin yung MacArthur. Medyo mainit na, pero kung tutusin, okay pa to actually. Medyo makulimlim pa rin. Hindi kagaya nung pagkainitan ng summer talaga. So medyo swerte pa rin tayo. Hindi ka ba nauumay sa patag? Sobrang umay na ako. Haba, grabe. Nakapagod din yung puro ganito. Oo. Nakakasawa. Hindi nga kaya init eh. Pero umay lang talaga yung tao. Oo. Alas 2 na at meron pa kaming 80 kilometers na papadyakin. Siguro mga alas 6 siguro kami makakarating sa tutuluyan.
Medyo binugutom na din kasi kami kanina. Pumunta kami sa 7-Eleven. Bale, maya maya hindi na masyadong mainit. Simula kanina umaga, dami naming mga nakasalubong na siklista. At nakakatuwa lang kasi makikita mo talaga na ano yan, daming friendly sa cycling community. Dami namin nakakakwentuhan. Marami. Iba't iba yung destination pero parehong kalsada yung sinishare namin. Nakakatuwa lang. Sa mga bikepacking trip, hindi rin talaga ito tungkol lang sa destinasyon, kundi sa iyong buong paglalakbay. Sa mga oras na pumapadyak ka sa iyong bisikleta, sa bawat distansya na iyong nararating, sa mga magandang tanawin, sa iyong mga nakasama, sa mga kwento, sa mga karanasan. Nakakapagod din ang mahabang patag. Sa bawat bayang nalalagpasan namin, naghahanap kami ng mga interesanteng bagay sa tabi ng kalsada. Mula sa kakaibang struktura, malawak na kabukiran, arko ng mga bayan, o kung anumang mga hindi pangkaraniwang nakikita. Lumilipas na lang ang oras nang hindi namin namamalayan. Pero hindi rin talaga may iwasang mapapagod kami. At may ilang sakit-sakit na ring nararamdaman. Boyki, okay ka ba? Parang nakatayo ka na magbike ah. Lapit na. Medyo mga 35 kilometers pa. Pinalonan, Poso Rubio ata sunod dito. Tapos La Union na. Mukhang madilim na pag dumaan tayo sa bridge. Okay lang yan. At syempre, ito na naman yung ulan. Lang hindi natuloy yung ulan, kundi medyo nahihirapan kami. Siyempre lalong delay na naman yun. Rosario, 7 kilometers. Union. Ang dilim. Okay ka ba? Grabe itong ride na to. Isang order na lang.
Diretso pa. May ano po ako, reservation. Day 2 ng ating Baguio ride. Plano namin yung bumalik muna ng konti. Pumunta kami sa sa Welcome to Benguet Arc para mag picture lang. Tapos akyat na kami sa Baguio via Marcos Highway. Ayos pa. Sabi yung unang araw. Hindi na yung kaya. Kaya pa tayo. Kaya ba? Meron tayong mga 2,000 meters na ahulin ngayon. Malalaman natin kung kaya pa. Tsaga-tsaga lang. Isipin mo na lang, doon tayo sa kailangang sumakay para makauwi. Nakikita ko na ang Baguio at napakataas niya. Punta na kami ng Marcos. So hindi na namin subukan kung makakapasok sa Cannon Road kasi parang mas malaki yung chance na hindi makapasok eh. Para makapag-conserve kami ng energy, diretso na kami sa Marcos. Hindi na kami magga-gamble. Ang daming kulot. Tinitingnan ko sa mapa, ang daming kulot. Ang kinaganda is ang daming puno, malamig, tsaka ang ganda ng paligid. For sure mamaya mas gaganda pa yan. Ganda. Wow. Ang kalmado ng umagang to at sa ganda ng tanawin, nakaganang pumadyak. Kahit 60 kilometers lang ang aming cover ngayon, alam naming challenging itong araw na to. Pag-ahon namin sa Baguio, lulusong kami sa Cannon Road papunta sa iconic na Lion's Head bago umahong muli papuntang Baguio. Buti na lang mahaba ang margin namin ngayon, kaya hindi namin kailangang magtipid ng pahinga. Ito na ang mahabang ahon. Magsisimula ito sa sentro ng bayan ng Pugo, sa may main intersection. Bukod sa matinding ahon, isa pang kailangan naming alalahanin ay ang mga sakyang bumubuelo. Madalas, nasa shoulder lang kami ng kalsada kung meron man. Medyo nakakatakot din kasi na mahagip ng mga sasakyan, lalo na ng mga truck o bus. Haba ng ahon na to. Ramdam ko yung bigat ng gamit ko. So kung titingnan sa mapa,
mukhang hindi na Marcos Highway pala ang pangalan nitong ano, kalsadang to. Ang nakasulat ay ano, Ben Palispis Highway, which is, tinignan ko, ginugol ko, ito pala yung pangalan ng ano, dating governor dito. So medyo ano na, outdated na pala ang Marcos Highway na pangalan. Okay na. Pwede na tayo bumalik. Baguio na eh. Malamang pagkatapos ng ride nito, sabihin ko, enjoy. Ang sarap ng ride. Pero sa puntong ito, exactly sa moment na to, ang nararamdaman ko, malayo sa salitang enjoy. Mapaghahandaan ng mga ahon sa Baguio. Makapag-ensayo ka muna bago gawin ang ride na to. Pero kapag andito ka na, parang gusto mong sabihin tila kulang ang ensayo mo. Mahaba at may mga matatarik na bahagi ang kalsadang ito. Halos walang recovery. Pero ang walang tigil na pagtagaktak ng pawis namin ay napapawi naman ng napakagandang tanawin. Kailangan lang talaga ng tiyaga at pasensya. Kami, di ko na mabilang kung ilang beses huminto. Hindi naman kami nagmamadali. Anli ahon. Walang pahinga. Konti na lang. Wala na ako nakikita mas mataas. Meron doon pero saan ako naisipin yun. Oh, grabe. Nakapagod. Akala ko ano na eh. Ang ganda. Kaso ang hirap. Ito yung literal na ano, nasa ulap na kami.
Pagod na kami at this point. Pero ang paghihirap ay sulit dahil ang reward ay pambihirang tanawin ng mga kabundukan ng Baguio. Nagkataon pa na mababa ang ulap sa araw na ito, kaya mas lalong ramdam namin na nasa kalangitan na kami. Nakakain din. Wow. Silang palukan. Lutong vegan. Ang sarap. May energy na tayo nito pag paano, pang ahon. Ano? Wala na makito. Nasaan ba? Nakikita mo ba? Wala na kaming nakikita. Puro fog na. Ang baba ng visibility. Napakadaming beses ko lang nakita ng welcome to Baguio sign. Hindi pa ba ako nasa Baguio kanina? Ayun oh. Woo! Congrats! Kunat nun, grabe. Akala ko ganyan lang. Ang haba pa lang yun. Ayun talaga, Baguio na to. Ang dami natin nakita mga welcome to Baguio. Binibigyan tayo ng false hope eh. That's cup eh. Ayun. Yun ang Lion's Head. Ito yung Lion's Head. Mamaya, haba pa rin ang aahunin namin. Sa wakas, narating din ang goal. Sulit
Sulit ba ang inahon mo? Sulit naman. Sulit? Ibabalik yung hindi. Mayroon pa tayong 8 kilometers na aahunin. Sulit yung trip natin, no? Dalawang beses umahon sa Baguio. Ay, nako. Tamang trip lang. At least susubukan natin yung lumusong ng Kenon hanggang Lions, tapos aahon na naman. May mga bikers kaming nakausap. Nakalusot siya sa Kenon Road. Swerte. Pero bukas daw sarado na naman. Medyo may halong swertihan din. Pero kung alam lang namin na bukas yung Kenon Road, sana nag Kenon Road na lang kami. Ang layo ng ikot namin. Uwian na. So akyat ulit kami ng Kenon papunta sa sakay ng bus. Medyo chance passenger kami, kaya sana makakuha agad ng bus. 8 kilometers pa ang ahon hanggang bus terminal at aminado kaming pagod na. Habang nagpapahinga kami, may mabuting loob na nagpasakay sa amin. Nakaskip din siguro kami ng 1.5 kilometro. Malaking bagay yon para sa amin. Kaya maraming salamat, Sir Joe. Kilometers to go. Lapit na. Bakit ba kung kailan patapos na ang ride, saka pa bumuhos ang ulan? Siguro senyales na din ito ng kalangitan. Dahil sa totoo lang, ang babaho na namin. At oras na para maligo. Dahil uuwi na tayo. Ayun, Victory Liner. Tayo. Sir, uwi na.